Since nakabalik na po si Garma mga kababayan sa Pilipinas, panigurado at tiyak ko po mga bossing na madami tayong maririnig at isisiwalat lalo ni Garma. Konting piga lang naman kay Garma. Lumalambot na ho yan. No? Nagsasalita na ho agad yan mga kababayan. Yung sunod naman ho natin topic mga bossing, ito ho para po doon sa pantay na pagbablog natin at pagre-reaction natin, nakita nyo, ibinlog natin yung hinaing ni Mike Abe, mga bossing. At ang narinig ko lang pong hinaing ni Mike Abe, mga kababayan, ay yung tungkol doon sa lumang building at doon sa aircon at may mga tumutulo. Ngayon, eto naman po, may sagot naman po si Dave Gomez na sekretary ng PCO. No, pakinggan ho natin. At sabi naman niya dito, tama si Mike Abe doon sa kanyang sinabi. Issues na sa kanya. Ayan. Pang-ilan na siya? Pang-lima ho, ano? Unang naging sekretary ng PCO, si Trixie Cruz Angeles. Sumunod, sino ba? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung babae. Si Cheloy. Tapos sumunod, may isa pa eh. Tapos sumunod si Jay. Tapos sumunod, eto na ho, si Dave Gomez, mga kababayan. O, eto ho yung sagot niya, base po doon sa sinabi ni, pangalan nito, ni Boss Mike Abe. O, game. Yung gusto niyo sabihin about those issues of corruption sa PDP? Yung pinarating ni Mike na mga issues na sa kanyang sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, ano? So very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niya, Yung mga sirang kisame. Pero may iba pa pong sinabi si Mike Abe, mga bossing, di ba? Sinabi niya, may pondo naman, pero bakit parang hindi ginagawa? At may mga korupsyon at gusto ni Mike Abe na masilip daw nga po ito ng Pangulo, mga bossing. No? Magkaalaman. Eto ho mga kababayan. Sa akin naman po, ako, nandoon din ako sa Radyo Pilipinas. Nandun ako sa Radyo Pilipinas, which is yung the Big Five ho natin, mga kababayan. Yung sa akin lang ho, iniisip ko opinion ko, para bang merong isang malaking tao doon sa PCO na parang kapag ka-trip niyang palitan yung secretary o kapag ka, sige, etong secretary na to, wag natin pagtagalin, etc., etc. Parang may ganun eh. Di ba, biruin nyo, secretary nakailang palit na, 5 beses na ho, at eto pang 5 beses na nga ho ito. At ang sabi ni Mike Abe, Dave Gomez, gumalaw-galaw ka naman. Ikinukwento ko lang mga kababayan para po doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung nangyayari at kung ano yung isiniwalat ni Mike Abe. Sabi naman po ni Dave Gomez, alam naman daw po nila yun. Yung mga tumutulo at aaksyonan niya. tulong mga bubungan, sirang aircon, totoo yun. Kaya nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, nailungkahin na natin sa Kongreso na kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4. No? So, ayusin nila. Oo. In fact, Yan, may hinihingi silang pondo, tama ba? Para ipaayos yung establishmento, yung building. Sabi ni Amancio Mengulio, dapat talaga magsabi si Garma kung sino man ang pasimuno sa mga kalokohan. Correct? actually, yung bagong management, under GM Malu and Chair Vivian, ginagawa ko na ng proposal kung anong kailangan. May proposal na. Tama ba ako para doon sa building o para doon sa mga tumutulo, para sa mga lumang aircon, para masaayos yung building ng PCO. Kaya lang si Mike Abe, sabi niya doon sa huling post niya, wala na po ako sa PTV4, wala na daw din siya sa Radyo Pilipinas, umalis na siya. Yun ho, mga kababayan. Ayusin doon, at natanggap ko yung proposal nila last week pa. So, nasa akin na yung proposal nila kung magkano kakailangan, ano yung dapat gawin sa PTV4. Alam natin yun, at tinitingnan na natin yung problema yun. Ayusin natin. Pero tingin nyo ho, kayo dyan sa comment section, tingin nyo po, meron pang mas malalim na pinaguhugutan si Mike Abe kung bakit talagang sumabog at pumutok dahil doon? Kasi ako naman mga bossing, para fair lang, kung ano lang yung narinig natin kay Mike Abe, which is, sabi niya, may pondo,
pero luma pa din yung building at yung mga aircon at yung mga tumutulo, tulo doon sa building. Hanggang doon lang eh. Pero diniinan niya. Gusto niyang makita ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano daw yung mga nangyayaring korupsyon doon sa mga sa loob ng ng PCO, yung mga PTV4 at yung mga radyo Pilipinas, mga bossing. Yan po ang kwento at istorya diyan po sa paglabas ni Mike Abe ng kanyang hinaing. Sabi ni Romel Snoop, wala lang yata siyang evidence. Sabi ni Romel Snoop, kailangan i-gather niya yan. Kung ebidensya, no? Kailangan bago niya sabihin, kumpleto recados na siya, ebidensya. No? Ganon. Yun. Anyway, tuloy. Salamat sa inyo, sir. Salamat po. Tapos na ho pala mga kababayan. Pero sana, ewan ko ako, nagagalingan ho ako kay Mike Abe, mga bossing eh. No, nagagalingan ho ako. Kung meron lang itong PCO at si Mike Abe na hindi pagkakaunawan, sana maayos ho, mga bossing. Dahil ayun. Si Mike Abe magaling ho talaga, mga kababayan. Anyway, iwanan na natin yung topic na yan, mga kababayan. Ngayon ho, saan tayo? Nako, ito. Bilyar na naman. Biruin nyo, bilyar mga boss, ito. Sabi ko sa inyo, sino nagsasabi dito na weak si Pangulong Bongbong Marcos? 5 bilyon. Sino po ang nagsasabing weak si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Kasi nakikita ho nila, mga kababayan, na talagang pati po mga bilyonaryo, pati po mga businessman, talagang hinaharap po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Sir Junior Constantino Domingo, Sir Mark, early today. Opo, no? Baka simula po ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw, ganitong oras na po tayo magla-live. Bakit to? Kasi kailangan ko matulog ng maaga. Dahil ho, mga kababayan, yung anak ko pumapasok na eskwelahan. Gusto ko, ako ang maghahatid, hindi ang yaya. Di ba? Game. Tuloy. Game. Ayusin na natin ang Las Piñas. Naku po. 5 bilyong proyekto papunta lahat sa mga negosyo ng bilyar. Sabi ho dyan sa thumbnail, dyan sa no? Lupet, bayan gumastos sa daanan nila. Naku po. Ito, naisip ko na ho ito, mga bossing, no? Kasi DPWH si Mark Villar, dati. Ano po? Ngayon, ang tanong natin, hindi kaya nagkakaroon ng mga gastos ang bayan para ganito, ganyan.